Hi guys, have a nice spending your time with me. So, ngayon may kapapasok lamang na balita. Ayon sa Abante News, nanindigang inosente si Mayor Alice Guo. Humirit pa ng patas na imbestigasyon sa PAOK or Presidential Anti-Organized Crime Commission. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay na rin sa mga bintang laban sa kanya na pagkakasangkot sa Pogo operations, money laundering, human trafficking, kidnapping at iba pang krimen na kinasasangkutan ng Baufuland Development Incorporation. Sa 7 pahinang liham na ipinadala ni Guo kay PAOK Chairman at Executive Secretary Lucas Bersamin sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na sina Attorney Yvette Gianan at Attorney Lorelai Santos, ay ipinahayag nito ang kanyang kahandaan na makipagtulungan sa investigasyon. Subalit umapila ito na mabigyan siya ng presumption of innocence at hindi agad husgahan base sa mga negatibong isyong ipinukol sa kanya na pawang walang ebidensya at walang katotohanan. Giniit ni Guo na bagamat siya ang alkalde ng Bamban ay hindi tama na siya na ang sisihin at isangkot sa mga krimen na nangyayari. Anya, limitado lamang ang kanyang naging partisipasyon sa Pogo sa Bamban sa pagbibigay ng business permit na siya namang mandato ng mga alkalde. Ang pagiging mayor ng isang bayan ay hindi otomatikong nangangahulugan na ito ay maaaring protektor, kasangkot o kasabwat sa lahat ng krimen na nangyayari sa kanyang nasasakupan. Bagamat ang posisyon ng mayor ay may kaakibat na responsibilidad, hindi ito nangangahulugan na lahat ng aligasyon ng ilegal na gawain sa bayan ay may basbas at kaalaman ni mayor, nakasaad sa liham ni Guo. Yun ang liham niya. Ang pagsasakdal sa isang mayor ng pagkakasangkot ng ganitong klase ng aktibidad ng walang sapat na ebidensya ay hindi makatarungan at nakasisira sa integridad ng opisina, reputasyon ng individual at ng institusyon. Giit pa ni Guo. Naninindigan si Guo na ang mga akusasyon laban sa kanya ay dapat patunayan ng mga konkretong ebidensya at hindi lamang batay sa haka-haka. Ang posisyon ng mayor ay hindi dapat gamitin bilang batayan upang isisi at idawit sa mga krimeng hindi nila ginawa o inutos. Bawat tao ay may karapatang ituring na inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas, paliwanag pa nito. Anya, wala itong intensyon na gumawa ng anumang illegal na gawain at lahat ng aksyon niya ay ginawa alinsunod sa proseso, kasama na dito ang maagang pag-divest sa Baufuland Development Incorporation nang mahalal siya bilang alkalde. Anya, kung mayroon mang illegal na nagawa ang Baufo ay hindi na siya parte ng kumpanya. Ipinaliwanag din ni Guo kay Bersamin na walang katotohanan ang paratang na ang layunin ng pagkakatatag ng Baufuland Development Incorporation ay para sa money laundering at upang magpatayo ng isang Pogo hub sa Bamban. Sinabi din ni Guo na ang Baufuland Development Incorporation ay itinatatag alinsunod sa batas ng Pilipinas at ito ay lehitimong nakarehistro ayon sa patuntunan ng Securities and Exchange Commission. Samantala, nangako si Mayor Guo kay Bersamin ang kanyang buong kooperasyon sa anumang proseso ng investigasyon at pagbibigay ng kinikailang dokumento o pahayag upang linisin ang kanyang pangalan. So yun yung guys, ang kanyang kabuuang pahayag sa kanyang liham patungkol sa kanyang hirit na patas na investigasyon sa presidential or sa PAOK. Sa kabila ng mga paratang sa kanya base sa investigasyon, mga aligasyon patungkol sa kanya, talagang itinanggi ito ni Mayor Alice Guo ayon sa kanyang liham. At saka pinaglalaban niya talaga, lagi niya sinasabi na hindi siya spy ng China, kundi tunay siyang mamamayan ng Pilipinas, isang lehitimo at ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Gayunpaman, itong si Senador Win Gatchalian ay patuloy na nag-imbestiga patungkol kay Mayor Alice Guo. At nitong araw lang na ito ay mayroong inilabas na
dokumento si Senador Win Gatchalian at ito yun. Ayon sa news ng Enquirer.net na ayon kay Sherwin Gatchalian na may nakuha siyang dokumento which is passport na nagngangalang Guo Huaping. So, ayon sa kanyang inihayag na katanungan, ayon sa balita dito sa Enquirer.net, Senator Sherwin Gatchalian raised this question on Tuesday, citing documents from the Board of Investment or BOI and Bureau of Immigration or BI as legislators investigating Alice Guo continue to try establish the suspended Bamban Mayor's true identity. Kung mapapansin natin, itong nakuha ni Senator Win Gatchalian na passport na nagngangalang Guo Huaping, kung tingnan natin sa picture ay talagang kamukhang-kamukha ni Mayor Alice Guo. Pero syempre dahil kailangan pa itong i-under investigate pa ito, so yun ang tanong niya, in-erase niya na tanong na posible ba na itong si Guo Huaping at Mayor Alice Guo ay iisa. So ituloy natin. Alice Guo might be Guo Huaping who entered the Philippines on January 12, 2003 when she was 13 years old, Gatchalian told reporters in a Viber message. The documents from Guo family's application for a Special Investment Resident Visa or SIRV indicate that Guo Huaping's real birth date is August 31, 1990, Gatchalian pointed out. He also noted that Guo Huaping's registered mother in the SIRV or Special Investment Resident Visa is a Chinese woman named Lin Wenyi. Kung naalala nyo guys, itong si Lin Wenyi ay ito yung isang nabanggit doon sa hearing sa Senado. Kaso nga lang, dapat ipa-DNA test na ito, kaso lang bigla itong nawala si Lin Wenyi na sinabi nga ni Senator Win Gatchalian na posibleng ito yung biological mother. Kaso nga lang, ayon sa balita na lumipad na ito papuntang China, so hindi na proceed yung plano na ipa-DNA test. Gatchalian's latest revelation contradicts Mayor Guo's earlier pronouncement that she was a love child of her father and his housekeeper. Ipagpatuloy natin. The suspended mayor has been the subject of scrutiny after the Senate Committee on Women bared her alleged ties to Sun Yuan Technology, an illegal Philippine offshore gaming operator in Bamban, Tarlac. Guo, however, repeatedly denied all accusations against her, including being an alleged China spy, and insisted that she is a simple Filipino citizen.